Tragic love story ni Ay de las Alas at Gerald Sibayan na tumagal ng 10 years. Kalungkutan ng hatid ng petsang November 11 para sa comedy queen na si Ay de las Alas. Imbis kasi na maghatid ito ng kasiyahan sa kanyang buhay dahil ito rin ang petsa ng kanyang kapanganakan. Ang mapait na alaala ng nakaraan ang kasakasama nito. Mag-isa na lang kasing ipinagdiwang ni Ay ang kanyang kaarawan. Partikular na ang kanyang ika-60th birthday dahil matapos ang 10 taong pagsasama. Inamin ni Ay na naghiwalay na silang dalawa ng kanyang mister na si Gerald Sibayan. Inilahad ng komedyante ang kwento tungkol sa kanilang paghihiwalay sa isang exclusive interview sa manager niya na si Boy Abunda. Inilabas ni Ay ang kanyang sama ng loob at kalungkutan ng puso dahil sa sinapit ng relasyon nilang dalawa ng kanyang ex-husband. Para kay Ay, tila isang masamang panaginip ang nangyari na pinangarap niyang hindi na sana umabot sa realidad. Subalit nabubuhay tayo sa katotohanan, kaya nararapat lang natin itong harapin ng buong tapang. Sa mga taong nawawalan ng pag-asa na makahanap ng makakasama nila sa buhay o di kaya ay katulad ni Ay na nakapagrelasyon ng mas bata sa kanya. Relationship goals na matatawag ang mayroon sa kanila ni Gerald. Dahil simula pa lang noong mag-umpisang masa publiko ang kanilang love story, marami ang humanga at nagdasal na makatagpo rin ng lalaki o di kaya ay babae na tulad ni Gerald na maaasahan at magpapakita ng tunay na pagmamahal. Para sa mga bukas ng isipan sa pakikipagrelasyon sa mas bata sa kanila, kinainggitan ang relasyong Ay Gerald. Napatunayan naman ito ni Gerald dahil naging kasundurin niya ang mga anak ni Ay. Naging proud din si Ay sa kanyang asawa bilang isang provider ng kanilang pamilya. Sinabi nga ni Ay sa mga interviews niya na si Gerald ang bumubuhay sa kanya sa Amerika. Hindi alam ng publiko ang katangiang ito ni Gerald, kaya naman ilang pambabash din ang inabot nito sa mga netizens na nagsasabing si Ay ang bubuhay sa kanya sa kanilang pagsasama. Ngunit winakasan ng komedyante ang iniisip ng mga netizens na maghihirap si Ay dahil masusunod ang luho ni Gerald. Aniya, napakaresponsabling asawa raw ni Gerald at walang masasabing masama si Ay tungkol sa pag-aalaga nito sa kanya. Pero alam ni Ay at inihanda na rin niya ang kanyang sarili na darating ang araw na magsasawa na rin si Gerald dahil bata pa ito. 30 years ang agwat ng kanilang edad. 60 years old si Ay, 30 years old naman si Gerald. Alam niya kasi na kapag dumating na ang kanyang ex-husband sa maturity stage, lahat ng pananaw nito sa buhay ay magbabago na rin. Iyon nga lang, bad timing ang naging hiwalayan nila. Actually, nung nagpakasal ako kay Gerald, nire-ready ko naman ang sarili ko sa ganitong magiging sitwasyon. Kasi alam ko na bata pa si Gerald. Baka magbago yung isip. Pero alam mo yung, sana wag. Sana totoong may forever. Sana binigyan talaga ako ni Lord ng pagkakataon na magkaroon ng maganda, matagal na pag-aasawa. So nagulat ako na, ngayon na pala yun. Akala ko kapag 35 years old na siya. Ito na pala yun. Lubos na nasaktan si Ay sa pangyayari dahil sa text message lang nagsabi si Gerald na makikipaghiwalay na ito sa komedyante. Isa sa mga naging rason ng pakikipaghiwalay ni Gerald ay ang pagnanais nito na magkaroon na sila ng anak. Ang masakit nga lang dito, 2:00 ng madaling araw sa Pilipinas, October 14, 2024, natanggap ni Ay ang text message mula kay Gerald. October 13, ganap na 2:00 o 3:00 ng hapon naman oras sa Amerika. Ito rin ang petsang hindi makakalimutan ni Ay. Noong una ay hindi maintindihan ni Ay kung ano ang naging rason bakit nakipaghiwalay ang mister. Pero kalaunan ay na-realize niya na mayroong dahilan si Gerald. Pero bakit sa text message lang ito ipinadaan? Maraming naging tanong ang komedyante sa kanyang isipan. Bakit ngayong oras na ito? Sana hinintay mo muna ako makauwi sa Amerika. In fairness, wala naman talaga kaming pinag-aawayan. Anong meron sa October? Anong meron sa araw na ito? Bakit madaling araw dito? Sumasagot ako sa chat niya, pero nag-sink in sa akin nung umaga na. Syempre, initial reaction ng asawa na galit muna ako. Ano ba itong nangyari?
Nabanggit din ni Ai na hindi na raw masaya si Gerald sa piling niya. Malakas naman ang kutob niya na mayroong ibang taong involved. Hindi niya babaliwalain ang katotohanan na minsan na ring nagawang magloko ni Gerald sa kanilang pagsasama at nangyari ito noong 2019. Kaya posibleng may iba na sa buhay ngayon ni Gerald at andoon ang kanyang happiness. Hanggang sa ngayon nga ay hindi pa rin nagkakausap sina Ai at Gerald ng personal. Nakapag-usap lang sila sa chat matapos ipadala ni Gerald ang kanyang mensahe. Pero hindi rin iyon nagtagal dahil binigyan ni Ai ng respeto ang kanyang sarili. Hindi na ako nakipag-usap kasi yung messages namin, parang wala nang pag-uusapan pa. Nasabi na niya na, ito na yung firm decision ko. Nang bumalik siya sa Amerika noong October 27, hindi na inabutan pa ni Ai si Gerald sa kanilang bahay. Malinaw din naman sa kanilang pagsasama at bago sila ikasal ang magiging takbo ng kanilang buhay. Dahil malaki ang age gap, nasa realidad ni Ai ang hindi na magbubuntis sa natural na paraan. At alam ito ni Gerald. Sa tulong ng siyensya, maaaring magkaroon ng katuparan ang kanilang pangarap na magka-baby. Kasi alam naman niya na bago niya ako pakasalan, hindi na ako magkakaanak. But I really tried my best. Meron kaming in vitro. Kahit mahina yung eggs ko, tinatry ko na mag-IVF. And then meron kaming 3 embryo. My name yon, si Grain, Gail. Meron pa kaming isa, si Gold. Meron pa kaming isang embryo. Subalit tila hindi umaayon kay Ai ang pagkakaroon ng anak kahit may katulong na science. Ilang beses na rin kasi siyang nakukunan at hindi nakakabuo pagkatapos gawin ang procedure sa kanya. Sabi ko sa kanya kapag nagkapera kami, iso-surprise ko siya na ilalagay ko yung bata para meron kaming anak, para magkaroon kami ng baby. Siguro yun ang nag-trigger sa kanya na ayaw niya ng surprise na bibigyan ko siya ng baby. Kasi diba may isa pa kaming embryo si Gold? Pero sinabi niya na nasasaktan siya, na nawala yung 2 naming baby. Sabi ko pa nga sa kanya, may isa pa tayo si Gold. Anak mo rin yun. Yun ang i-try natin. Pero ayaw niya. Sa kabila ng masakit na pangyayaring ito sa kanyang buhay, isang bagay lang ang sigurado si Ai. Hindi niya ipapahinto o babawiin ang pagkuha ni Gerald ng kanyang green card. Matatandaan na 2015 pa nang maging US green card holder si Ai na inaplayan niya para mas madaling makapag-travel sa US for international work at para na rin sa mga anak na doon nag-aaral noon. Pinitisyon niya ang dating asawa sa Amerika at ngayon ay naghihintay na lamang na ma-release ang kanyang green card. Taong 2014 nang magkakilala sina Ai de las Alas at Gerald Sibayan habang naglalaro ng badminton. Si Gerald ay ang dating star player ng badminton team ng DLSU o De La Salle University. Nagpakasal sila noong December 12, 2017 sa Christ the King Church sa Green Meadows, Quezon City. Nag-celebrate naman sila ng kanilang 5th wedding anniversary sa pamamagitan ng pag-alala dito noong November 30, 2022 na ginawa sa Las Vegas, Nevada, kung saan sila nagkaroon ng renewal of vows. Ngayong taon sana, sa darating na December 12, 2 linggo bago magpasko, ay ipagdiriwang nila ang kanilang 10th anniversary as a couple. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating paksa ngayon? Just type in your thoughts in the comment section below.